Kung hanggang ngayon nag-shoot ka pa rin ng paganito, tigil mo na yan. Bago na. May tuturo ko sa inyo. Fire! Kung ganito ka pa rin mag-setup ng flash, wala naman yung problema. Ayan, baka na-hurt na naman kayo. Uy, kuya mo, nulo naman. Okay lang yun. If it's the best you can do dun sa situation, minsan mabilisan, kailangan mo lang ilagay, shoot ka lang. Pero, aminin natin, itong setup na to, flash dito sa tuktok, this is not the best light setup sa flash nyo na pwede nyong gawin, no? So, isa sa mga technique na ginagamit ko, kaya lang very limited lang to. Very limited lang to sa lugar kung saan kayo nagsushoot, is yung bounce. Okay, binabounce mo sa mga kisame, sa pader, yung ilaw. So, kagaya nito, itim to. Dito, buti meron naman, gray naman tong itaas. So, testingin natin yun. Ibabounce natin dito, yung flash, para mailawan si Momay instead na rektang-rekta. Ngayon, please lang, huwag niyong gamitin tong technique na to. Kung nasa kayo ay nasa outdoor, wala namang kisame, wala namang pader. Kasi babounce lang to, kung may babouncean. Unless na gusto nyo i-bounce sa buwan. Babounce natin dito. No? So, tingnan nyo. Magiging result kumpara kanina. In 3, 2, 1. Yan. Ayan. So, kita nyo, yung nakatutok, tingnan mo, nawala yung leg ni Momay, nagkaroon ng shadow. Tapos, ayan, very harsh yung ilaw natin. Versus, ayan, tingnan mo. Masyado siyang harsh. Nakita mo yung shadow doon. Kumpara mo dun sa yung shadow dito soft. Pero again, it's still not the best light pa rin. Pero pwede na rin. Let's take a step farther. Mas pagandahin pa natin yung shoot natin, no? Meron tayong trigger. Kasi we have to find a way na puputok to na hindi nandito. So, paano sila magsisync? Alangan na pumindot. Okay, ready? Sabay tayo. Pag pindot mo, may pipindot rin dito. Mahirap yun. Kaya meron tayong tinatawag na mga wireless triggers. Ito, this is the Yongnuo transceiver. Bakit transceiver? Meron siyang mode dito. Pwede ka mamili kung trigger siya o receiver siya. So, yung isa, lalagyan natin sa tuktok ng camera. Pakaangas. Pakaangas na niya. Mukha na siyang spaceship. Ten-tenen. Diba? Gagawin natin tong trigger. Lalagyan natin siya sa TX. So, pag nag-fire to, ay nakauna. Pag nag-fire to, mag-send siya ng signal dito para i-activate ito. Ngayon, ito naman, dito, lalagyan natin dito, lalak natin, huwag nyo kalimutan nilock, kakalaglag-lag lang. Ito ngayon ang inyong TRX o receiver, no? So, ito yan, meron siya pang testing kung talagang connected na. Ayan, o. Ayan, ayan, o. Nasilaw kayo, pasensya na po. Ayan siya, tug. Ibig sabihin, okay siya, nag-fire siya. So, pag pinindot natin to, pati-trigger niya to. So, okay na. Meron ka ng paraan mag-shoot ng off-camera flash. Ngayon, saan mo ilalagay ito? Dito papasok ang light stand. Pakikuha nga mo, May. Tagal, punin lang yung light stand. Wala po nga. Pag bumili ka ng mga flash, merong kasama ang ganire. Okay? Kasi kailangan mo ng paraan, mailagay ito sa light stand, dito sa screw mong to. So, this is a quarter screw setup. Basta, kalimutan ko na. Quarter yata. Quarter of an inch ba? Setup. Basta, universal naman siya. So anyway, kailangan mo ng paraan, mailagay ito dito. Ngayon, merong mga trigger na meron na. Ito wala. Kasi pwede mo pagputong-putungin yung trigger na to eh. Depende sa trip mo, maisip mo. So wala siya. Kailangan mo ngayon ng cold shoe. Cold shoe. Shoe kasi yung, ito, shoe to eh. Sapatos. Kailangan mo ng cold shoe para mailagay ito dito. So, ito, buti na lang, itong Godox natin, kahit mumurahin to, may kasama siyang ganito. Stand. Pwede mo siya patong kung saan-saan. Ngayon, ito yung gagawin natin cold shoe. Napunta mo, May. So, this cold shoe goes here. Ayan, dito sa ating umbrella adapter. Tawag ng iba dito. Swivel. Basta hanapin nyo, umbrella swivel adapter yun. So, yan, screw nyo lang to. Ngayon, lalagay nyo ito dito. Lock nyo yan dyan. Dahil proseso. So, ngayon, ito, pwede na ito ilagay dito. Ayan. So, meron ka ng paraan ngayon, itutok-tutok to. Kung whatever. Ayan, di ba? Puputok siya. Look away mo, May. Ayan, puputok. So, testingin natin, ha? Ito pa lang, ha? Ito pa lang setup natin. Wala pa tayong mga ibang light modifier. Testing. Okay, so ngayon, shoot natin si Momay. Setup natin tong ating flash. Medyo lalagyan lang natin ng konting angulo, no? So, expect nyo, medyo harsh tong ilaw na to, harsh lighting tong
shot natin kay Momay. Yan. Harapan yan, di ba? Huwag sa ilaw, tingin ka dito. Sige ka. Lagbo ka niyan. Yan. Ready? In 3, 2, 1. Yan. Ayan, so medyo dramatic na siya, di ba? Last, lagyan natin ng drama. So ito, rektahan lang, bare bulb yung setup. Very harsh ang shot, pero meron naman siyang application, no? Lalo pag medyo gusto mo ng mga madrama na kuha. Ayan, sige. Ayan. Tingin ka lalampas. Huwag ka tumingin sa ilaw. Ayan, ready? In 3, 2, 1. Ayan, one more. Ano? Ganito ka na lang. Ganyan ka. Ayan. Ayan. Kaya mga photographer kayo, kailangan marunong rin kayo pumusing. Kaya parang ka makikipagsuntukan, ano? Aangas ka! Ay, parang tamad. Tapos nakasandal ka. Ayan, ganun pa rin. Tingin ka sa malayo. Yan. Ready? In 3, 2, 1. O yan, di ba? Pakaangas. Ganun pa ka konti. Pakaangas. Ready? 3, 2, 1. Umumay, oh. Buddy! Hindi, joke lang. So ngayon, i-introduce ko sa inyo iba-ibang light modifiers para ma-modify itong setup na to. Okay? Alright. Ayan, so at this point, meron na tayong mga ikakabit ditong mga tinatawag naming light modifiers. Hindi yan, yung maliit. Yun. Yan. Tinan mo. Ulitin pa. Ayan. So ito po, ang tawag dito, light box. Ayan. Bakit po box? Box. Wala akong explanation, sorry. So ito po ang tawag dito, light box. So, pakita ko sa inyo, portable light box to. Favorite ko kasi, ayan, tanggalin muna natin siya. Ayan. Bakit ko to gustong light box na to? Kasi, tupiable siya. Ayan o. Ganyan lang. G ka na. Diba? Pwede mo siya isuksok kung saan. Alam ko pwede pa itong Hindi pala. Hindi na. Ito na siya. pero manipis siya. So ngayon, nandun lang siya minsan sa kanto ng sasakyan ko, sa gilid ng upuan o sa likod ng sasakyan. Madali siyang Ito ka nga. Masyado ka nasa lead. Ganyan dyan ka maggungong kalokohan. Yan. So, madali itong itago. Ngayon, madali rin siya i-set up. Hindi siya kagaya ng iba. Tusok ka ng tusok kung ano-ano para maitayo. Ito, kagaya nito. Although, iba rin kasi yung use nitong kung ba't kailangan ko ng mas malaki, tapos ba't siya may grid, ganun. Mamaya, pag-uusapan natin to. Mamaya na to. Okay. For portable, mga shoot sa labas, outdoor, lalo portraits, madali siya. Isang ganun mo lang. Buo na siya. Ngayon, pwede mo ito ikabit. Ang tawag dito, this is a Bowens light mount or Bowens mount flash adapter. Yun, nadali ko yung pangalan. Bowens mount flash adapter. Okay, bakit? Ang tawag dito sa may mga butas-butas na to, Bowens mount yan. Tatlo yan. Nakita mo yan? Tatlong standard yan. Pag sinabing Bowens mount, standard yan sa mga ilaw, sa mga light modifier. Ito, Bowens mount. Paano mo lang siya? Tatapat mo lang siya. Ikot mo, lock na siya. Yung ating ilaw doon, naka-Bowens mount din po yun. Yun. Ayan, kita nyo? Ayan. Minabuti ko na lahat ng video light ko, even yung mga flash ko, Bowens mount. So ngayon, ito, tingnan nyo siya. Bakit siya flash adapter? Kasi pwede mo ipasok dito yung flash. No? Iipit yan. Mapasok mo siya dyan. Okay, dyan na siya. Iipit mo lang ganon. Ayan, nandito na siya. Naka-mount na siya. Ito, pwede mo ilagay sa light stand mo. Yung tasbo niya. Ngayon, dahil dito itong portable natin, light box, dito siya. O, di ba? Nagantihan ka ngayon. Sa mount na to. Matitigas to eh. Yan, o. Iniipit lang siya ganyan. Yan. Hop. Iya. Pati kamay ko maiipit. Yan. Ipit lang siya. O, di ba? Pwede na. Pwede nga to ganyan, no? Shoot ka ganyan. Mamaya, dali. Pakita. In 3, 2, 1. O, di ba? Mukha ka lang ewan nun. Lalakad-lakad ka. Ma'am, picturean ko ito. So ngayon, meron ka ng setup na ganito. Okay, so shoot ulit tayo. Tingnan nyo yung effect niya kumpara kanina. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1.
So yan, so nakita nyo, meron pa rin konting harsh na shadow kasi hindi siya ganun kalaki. Okay? Tandaan nyo, the larger the light source, the softer the light. So nakita nyo naman, dito sa softbox, mas soft na. Softbox ang tawag sa kanila kasi nagpo-produce sila ng soft lighting. Ano po ba yung soft lighting? Again, ang soft lighting, yun yung from light to shadows, nakita nyo, unti-unting nawawala. Unti-unti siya napupunta sa shadows. Yung harsh lighting, yung may ilaw, biglang toink, shadow agad. Yan, ito. Ayan o. Gaya nun. Ayan, harsh lighting yun. Nakita nyo? Yung sa may poste. Yun. Yan, harsh light yan. Diba? May ilaw, biglang chink. Wala na. Okay? Yun yung harsh lighting. So, ito yung mga basic rules natin sa soft lighting. The larger the light source, the softer the light. So, yun yung ginawa natin. So, ngayon, ito kanina yung ginaano ni Bumay. Kaya gusto niya to kasi mas soft ang kuha nito. Saka mas controlled ang ilaw mo dito. Bakit may grid? Natatanggal naman to, no? Pwede mo tanggalable to. Tanggalable tong grid na to. Pwede siyang puti lang. Pero, dahil maliit ang studio ko, pag nag-shoot ako ng food, kailangan ko yung absolute control ng ilaw. So, itong grid na to, iniiwasan nitong kumalat yung ilaw. Actually, from your point of view, kung ano kung nakikita mo yung puti, tatamaan ka ng ilaw. Tinan mo, Mumay, pag ginanon ko, hindi mo nakita yung puti, di ba? Ito, kikita mo. Pag may nakita ka ng puti, tatamaan na ng ilaw yun. Okay, ganun lang siya. Kinokontrol niya lang yung wasak, yung sabog ng ilaw. Yung size ng light source mo, it's in relation to your subject. Kung gaano kalaki. Buti maliit naman si Mumay. Sa akin, medyo maliit to. Joke lang. Ganun rin naman. Ayan, tingnan nyo. Ayan, iba yan. Ito, maliit. Ito, malaki. Ayan, diba? Nawala si Mumay. Game burger si Mumay. The larger the light source, the softer the light. At isa pang property niya is yung distance, no? Mas malapit itong light source na malaking to, mas malapit sa subject, mas softer yung ilaw. Bakit? Kasi pag mas malapit siya, mas malaki siya sa subject. Gets niyo yun? Nakita niyo yung ilaw, pag lumalayo, lumiliit. Di ba? And ang distance, any object, pag lumalayo, lumiliit sa view natin. Ganon din yung properties ng ilaw. Habang itong malaking to, lumalayo kay Momay sa subject mo, technically, lumiliit siya visually. Tandaan nyo, ilaw to, ganun din siya. So, habang lumalayo to kay Momay, palayo ng palayo, pa-harsh ng pa-harsh yung ilaw niya, kahit anong compensate mo. Naging harsh na, hihina pa. Pag lumalayo ka, kailangan mo lakasan yung flash mo. Kasi habang lumalayo ang light source mo, humihina rin siya. Basic naman yun. Uy, ayan. Bowens mount. Ayan, Bowens mount. Kaya gusto ko tong mas gamit ko na to kaysa dun sa mga ano ko eh. Sa mga lalagyan ko ng flash. Yun. Yan. Ikot. Ayan. Ayun. Yung lumagatik na. Okay na. Ayan. So, sumalik mo na siya dito. Yan. So, nakita niya yung flash natin ngayon, mas malaki na yung ikakalat niya. Di ba? Ganyan na siya kalaki. Pero, dahil lumaki siya, hihina rin po yung value o yung lakas ng putok ng ilaw natin. So, testingin natin. No? Kasi marami. In 3, 2, 1. Isa pa. Sorry. In 3, 2, 1. Yan. Yan, tingin sa ilaw. In 3, 2, 1. Yan. So, nakita nyo, yung shadows na napoproduce natin is very soft. Yan. Abangan nyo, magkakaroon tayong episode tungkol yan sa iba-ibang pag-ilaw. Yan. So, testingin naman natin. Ibalik natin yung grid. Yan. Ayan, yung assistant mo, pag makulit. Ayan, balik. Sige mo, may balik. Okay, bilis. May, okay na. Nakat na lang natin. Muna balik. Ayan, so ngayon, kinabit ulit natin yung grid. Papakita ko naman sa inyo kung kanina, kalat yung ilaw. Ito, mas controlled ng light niya, no? So, 3, 2, 1. Ayan. Dahil sa grid, very dramatic yung lighting na na-achieve natin. Bakit? Kasi, walang light spill. Walang ilaw na napupunta dun sa background niya. Unlike kanina na tinanggal natin itong grid. Okay? Alright. And by the way, ang tawag nga pala dito is Octavax. Kung nagtataka kayo, sorry. Nakalimutan ko sabihin kanina. So anyway, so another kind of light box guys is tawagin na po natin siyang light ball. Ayan, nakita nyo naman, bilog siya. So iba rin ang effect niya. Madalas, this is meant for a studio na maliwanag na maputi.
Maitim kasi itong pintura ng studio natin dahil nga maliit siya and gusto natin kontrolado yung ilaw. Ang pinaka-bounce natin is gray, itong kabilang side. Pero kita na naman, dark tong setup ng studio natin. Hindi po to dahil sa styling. Dahil kailangan kontrolado ko yung ilaw pag nag-shoot ako ng food. No? So ito, nagagamit ko to madalas sa mga music video shoot, sa shoot sa ibang studio. Kasi yung video light or yung flash man, kung flash gamit ko, ang laki nung isasabog niya. So magbabounce siya sa lahat. Nakaganito to, madalas pag ginamit ko. Pwede rin naman siya itutok. Wala naman masama kung nakikita niya. Matututok niyo sa subject pag ganito. Pwede rin. Pero isa talaga sa mga main use or main intention ng mga gumawa nitong klaseng light modifier nito, nitong light ball, o kung naman tawag nila dito, spherical light mount, blah blah blah, is gamitin siya ng patayo ganyan. Or pwede rin hanging. Ganito. Galing sa isang mataas na overhang sa mga studio. No? Lalo yung mga studio na, again, puti yung mga pader. Yan. So, ang gusto ko dito, kaya ito ginagamit ko minsan kay Megan or sa mga ibang music video ko, is, again, madali siyang, mahangin pa. Madali siyang, yan, itago para siyang payong. Ano lang siya, pipindutin mo lang gano'n, tapos isasabit mo yung hook niya sa loob. Tapos, yan, pag release mo, yan, okay na. Bato mo na sa plastic. Ba't ko siya pina-plastic? Para hindi mangitim or manilaw tong mga puti. And another light modifier na ginagamit ko na gustong-gusto ko rin, na favorite ko, tawag ko sa kanya yung torotot. So yung cone, ayan, ito siya. Tama-tama. Yan, ito po, tawag ko dito ko torotot. Bowens mount din siya. Yan, yung iba tawag dito light hood. Para mapakita ko sa inyo kung paano siya. So tatanggalin natin to, again sa Bowens mount natin. Tanggalin, ikot. Hoy! Yan. So, ganun din siya, nakita nyo? Hindi ng mount niya. Same. Ayan. So, kabit mo siya ganyan. Yan. Meron ka ng mga kapitbahay! Megaphone! Ayan. So, ito, papakita ko sa inyo yung effect. Gusto ko to kasi may tayo mag-shoot ng mga dramatic lighting. Ayan. Check it out. Nice one. In 3, 2, 1. Panis. Isa pa. 3, 2, 1. Try nga mo, may tingin ka dito. Yan. Medyo ganyan ka. Huwag mo sa baba. Yan. Yung katawan mo, medyo dito pa rin nakaharap. Yung parang kanina. Yan. Yung parang ka nababad trip. Ayan. Diba? Napaka-angas. Oh, di mo mamas naman talaga, diba? Ha? Oo. Delete. Tapos na. Hindi na nakaisip na episode. Pinutol na lang bigla. Sorry, napahuli ko pa tuloy ito. Dapat una to eh. Isa sa mga light modifiers na gamit ko. Simula na nagsimula ako, mahilig sa mga off-camera flash. Ito. Isa sa mga paborito kong light modifier na nagsimula ko kasi bukod sa ubod ng mura, 128 pesos yata. Meron ka na nito. Ayan o. Pero totoo po, ano to? No joke, light modifier po talaga no. Hindi po to pa yung meron talaga tong itim na pwede mo ipatong, pwede siyang bounce, pwede siyang shoot through. So kung bounce, nandito yung ilaw mo, nakaharap doon, nakaganito sa subject mo. Kung shoot through, nakaganito. Yan. Meron ako yung mamahalin nito. Nag-flex natin, ito talaga. Yayabangan na rin naman tayo. Oo. Ito po yun. Huwag natin ilabas kasi laki. Pag binuksan natin, pwede mo ipasok sa loob nito si Momay. Oh, ito mo, payong. Kaya lang, bihirang-bihira ako ito ilabas at kasi tinan nyo naman, oh. Sobrang laki. Pang siya, pang mga whole body or group photo. Ayan, naman nagkagulo na. Ay! Okay. So ito lang ang i-demo natin sa inyo para chill lang. Nasaan ba talaga yung isa nito? Ayan, oh. Napakahilig ko po talaga sa sa light umbrella. Ang dami ko light umbrella, oh. Kasi mura eh. Saka, ito kasi madalas, di ba, naka-set up sa light stand. Pag humangin, wag tumumba, sira na. So anyway, pakita ko lang sa inyo, kasi napaka-basic lang gamitin itong light umbrella na to. Yes, basic. Ayan. Ang kagandahan dito, para daw hindi mabasa yung flash. Ayan. Ang kagandahan nito, dito, itong, wala naman. Ayan o. Meron siya dito,
lalagyan ng umbrella. Di ba? Very soft din po yung light na napoproduce nito. Ready? In 3, 2, 1. Yan. Nakita nyo, very soft din ang ilaw na napoproduce niya. One more. In 3, yan. In 3, 2, 1. So, nakita nyo naman, nasa-soften din niya yung uma-output na ilaw kay Mumay. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa episode na ito. And bago tayo matapos, maraming salamat sa inyo sa panonood ninyo, sa support nyo, sa mga kind messages nyo. Talaga nabibless ako. So, sabi po sa Matthew 5, verse 13, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." No? So ano po ba yung sinatabi ditong saltiness? No? Ano ba to? Kuya Mon, buong araw naman kami nag-shoot. So medyo maalat-alat na rin naman kami. So hindi po yun. Ayan, so bakit dito sinabi sa Bible verse na to na you are the salt of this world? Ano po ba yung salt? No? Siyempre, in biblical times, and throughout history, ang salt po ginagamit nila to preserve food hanggang ngayon. Di ba? Para tumagal yung buhay ng food. So, ang gamit siya to fight against rot, to fight against decay, kabulukan, para hindi mabulok yung pagkain. Ginagamit yung salt. So, nung tayo mga Christians, when our Lord Jesus asked us na dapat kayo maging asin nitong mundong ito, ang sinasabi ni Lord is, tayo po ang kailangan lumaban sa kabulukan. Ano po ba yung mga kabulukan? Yan po yung kasalanan, and yun po yung corruption nitong mundong ito. Napapansin po ba natin na patagal ng patagal, yung kasalanan parang pagaan ng pagaan? Pansin mo yun? No? Pansin nyo yun? Dumadating sa point na ang kasalanan sobrang normalized na, sobrang normal na lang. To the point na may mga kasalanan na tanggap na. To the point na pag ikaw, you're trying to fight against sin, ikaw na yung masama. Nakita mo na baliktad na. But no, it is also my duty as your fellow Christian to share this to you and to encourage you. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Lagi na lang po sa church, sa community, kahit saan. Hindi na lang ako magsasalita. Mahirap po kasi magsalita. Hindi na lang po. Hindi ka po nung nagiging salt. Nawawala. Ano sabi doon? Pag nawala ang saltiness mo, diba? Pag naging normal sa iyo ang kasalanan, pag na-normalized, lalo pag nabaliktad, paano pa ulit ito maitatama? Yung asin, paano ulit paaalatin kung mawala yung alat? Ganon din to tayo. Pagka-Kristiyano natin, pag nawala, paano po ito ibabalik? Yun po yung sinasabi doon. So mag-ingat po tayo. No? Kasi anong sabi doon? Pag nawala yung alat, ano na lang ang silbi ng asin? Itapon at apak-apakan. Sabi doon, tinapon ng asin, wala na, hahalo na lang yan sa dumi, di ba? Same with us, Christians. Sabi mo, Christian ka. Pero, pag nakokorek ka, galit ka. Sabi mo, Christian ka. Pero, sasabihin mo sa fellow Christian, hindi, sister, okay lang yan, naiintindihan ni Lord yung puso mo. Totoo naman yun, naiintindihan ni Lord ang puso natin. Tayo ba, naiintindihan natin ang puso ni Lord? So mag-ingat po tayo. Let this not be a discouragement sa inyo, no? Nagpatuloy po tayong magbasa ng Bible, alamin kung ano yung Christianity natin, kung saan siya galing, ano ba yung relasyon natin kay Jesus. Sino ba tong tinanggap kong to? Totoo bang tinanggap natin siya kung wala tayong pakialam sa kanya? Hindi tayo curious. Basta sabi nung pastor, tanggapin ko, ligtas na raw ako. So, yun lang yung concern ko. So, fellow believers, let's keep our saltiness. Maasim. Maasim. Ayun. So, yun lang naman. And thank you so much sa inyo. Let me pray for you, Lord, to my fellow Christians and believer out there, Lord. Lord, we pray, Lord, that they may not lose their saltiness, Lord. That they may keep on being the light of this world, O God. Encourage them, Lord, kung sila man ay nadi-discourage. Lord, bigyan mo sila ng boldness, Lord. Bigyan mo sila, Lord, ng tapang at lakas ng loob, Lord, to call out sin with love and grace towards their brothers and sisters, Lord, para maitama, para upang maibalik, Lord, through your will, upang maibalik, Lord, sa inyo, itong mga taong medyo tumatabang na, oh God. And this is our prayer for everyone, in Jesus' name, Amen. Yan. God bless sa inyong lahat. Tinig mo, mawala ka na alat.
Mapait. Bitter.